Yan, good afternoon mga idol. Good afternoon. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Pero mga idol, habang nagpapahinga tayo, ay narito tayo ngayon upang magkwentuhan. Sa may sandali sana ay samahan nyo ako para may makasama naman ako sa buong panahon nitong ating kwentuhan. Alam nyo mga idol, napanood ko yung video ng ating idol na si Bungo. Shoutout ka pala sa iyo, Idol Bungo. Hello man. Napanood ko yung mga nire-react mong video tungkol doon sa programa ni Idol Tulfo. Ano mo mga idol, yung sistema sa programa ni Idol Tulfo na di umano may ipaparamdam o kung ano pa man, at may mga in-invite na si Idol Tulfo na kung ano-ano mga paranormal na magsisiyasat o susuri sa mga pangyayari. At the same time, pinapanood ko nga dahil nire-reactan mo yung sistema ng mga paranormal na pumunta doon. Alam mo, may punto de vista ka, idol, doon sa mga nangyayari yun. Nabanggit ko na nga, nung mag-comment ako doon sa comment section, yung mga nagpaparamdam sa ganyan mga sistema ng mga gusali o ano pa man yan, opisina, etc. Yan mga idol, hindi na natin dapat pagtakahan yan. Dahil yung mga paranormal na sinisiyasat o nagsisiyasat dyan sa mga pangyayari sa lugar na yan, hindi naman natin sila pinupulaan o binabas, pero kasi parang haka-haka, hula-hula na lang yung kanila. Pero ang totoo na idol, kung ako susuri dyan sa ganyang pangyayari, simple lang yan. Nabanggit na nga ni Idol Ed, diba, na Ed Kaluwag, na may mga nagpaparamdam dyan, may mga nakaraan o etc. May mga pangyayari. Yan mga idol, hindi ako naniniwalang yan kaluluwa noong di umano namatay sa lugar na yan. Dahil ang tao pag namatay na, hindi na magbabalik ang kanyang kaluluwa para magparamdam, magpakita, etc. kung ano-ano pa. Nabanggit ko na nga yan sa mga una kong video, di ba? Kapag namatay isang tao, kasamang namamatay ang kanyang kaluluwa. Kaya yon, isa lang yan, idol, hindi yan kaluluwa o ano pa man. Elemento yan na nakikihalubilo dyan sa mga nariyang taong buhay. Wala nang iba. Elemento yan. Dahil ang kaluluwa ng tao hindi na muling pabalik pa o magpapakita kung kani-kanino, lalo na ang kanyang espiritu. Dahil nabanggit ko na nga sa una kong video, ang espiritu ng tao kapag binawi ng Ama o ng Diyos, bumabalik yan sa kanya. Diba, men? Kaya yan, elemento yan, men. Hindi yan kung ano pa man. At kung totoo yung sinasabi ng ating idol na si Idol Ed Kaluwag, elemento yan, hindi po yan kaluluwa o ano pa man na pinaslang sa lugar na yan. Dalawang klase lang yan, kung hindi yan elemento, yung mismong diablo yan, na nariyan. Dahil ang elemento lang at ang diablo ang kayang magpakita o magbalik sa mga nakaraan kung anuman ang nakaraan. Pero ang kaluluwa, hindi. Kaya yan, dalawang klase lang ang hinala ko dyan. Kung ako susuri yan. Kung hindi yan elemento, yung mismong diablo yan. At ang ating idol na si Ed Kaluwag, hindi niya namamalayan, nililan lang siya ng diablo na kanyang nakikita sa kanyang pakitain na sinasabi niya
Yung ano, meron diyang namatay na babae, sinaslang, o et cetera, bla bla bla. Pero ang hindi napapansin ng ating idol na si Ed Caluwag, kung yan elemento, nililin lang siya at lalo na kung yan ay Diablo. Dahil ang Diablo, mga idol, nabanggit ko na, number 1, mandaraya, sinungaling, at manlilin lang. Diba? Tama. Kaya yan, men, kung nire-reactionan mo man yung video niyan, eh, tama rin yung mga reaction mo. Oo. At yung isa pang paranormal na inimbitahan dyan, ang idol natin si Tulfo, yung babae na si, tama rin yung mo na baka kino-code reading niya yung mga pangyayari base doon sa sistema ng ating idol na si Ed Caluwag. Di ba? Tama. Ganon. Pero ako, mga idol, lalo sa iyo, men, idol Bungo, hindi ako paranormal, hindi ako kung ano, pero pagdating sa karanasan ng mga ganyang mga pangyayari, hindi na tayo kayang lilangin dyan. Bakit? Nabanggit ko na nga, dati akong pintor, sa mga nadidistinuhan naming bahay na abandonado na pinapa-renovate, nakakaranas kami ng ganyang mga pangyayari. Kaya yan, hindi yan bago sa akin. At ayon doon sa bayaw ko nung nabubuhay pa, dahil matagal din niya ako nakasama, ayun talaga ang matinding paranormal. Dahil yon, alam niya kung ano talaga ang nariyan sa lugar na yan. At sabi nga niya sa akin, tama din yun, ang kaluluwa o ang espiritu ng isang namatay hindi na muling magbabalik. Sino ang nagbabalik at nagpapakita dyan? Dalawa lang yan, kung hindi elemento, yung mismong Diablo. Di ba? Tama. Kaya men, kahit sino pa ang imbitahan ng ating idol na si Idol Tulfo ng mga paranormal, hindi nila matutuklasan ng katotohanan kung mananatili sila doon sa panlilin lang ng Diablo. Diablo ng lilim lang yan, hindi kung sino. Oo. Kung hindi man mga elemento yan, Diablo mismo yan na namamahay sa lugar na yan. Di ba? Tama mga idol. Kaya nga ako, ang masasabi ko lang sa ating mga viewer dyan o ating mga subscriber, huwag kayong mapagpapaniwala doon sa mga sinasabi na nagpapakita, nagmumulto. Dahil mga idol, ang multo, kung talagang susuriin natin, ang multo walang kakayahan na magpagalaw ng kung ano-anong mga bagay o mga kagamitan sa isang abandonadong gusali, kung abandonado man yan, lalo na kung yan gumagana pa at napapakinabangan ng gusali na yan. Walang kakayahan ng sinumang mga multo para pagalawin ng anumang mga bagay dyan. At wala rin yung kakayahang kausapin na makakausap mo. Dahil nabanggit ko na nga, ang mga yan, imahin lang yan noong taong namatay na inanyuhan ng Diablo sa pamamagitan ng masamang espiritu na kanyang espiritu. Kaya, hindi ko naman inaano ang mga paranormal na sumusuri sa lugar na yan. Isa lang masasabi ko, nalilin lang sila ng Diablo na naghahari sa lugar na yan. Bakit? Isipin mo kung ano-anong mga nakikita nilang pangitain sa lugar na yan, yung totoo mang may mga pangitain sila, pero ang hindi nila napapansin, Diablo lang ang may kakayahan na gumawa ng ganyang mga bagay. Diba? Kaya kung ako susuri dyan, simple lang. Dalawa lang ang maaaring may kagagawan yan, elemento or ang mismong Diablo na nariyan. Kaya anumang lugar, pinaghaharian yan ng Diablo. Oo. Lalo na kung ang mga tao ay mapapaniwalain sa mga tinatawag na kababalaghan. Yan mabilis ang Diablo sa mga kababalaghang nangyayari. Oo. Diba tama mga idol? Kaya nga, kung ako susuri dyan, simple lang yan. Diablo yan. Kung hindi Diablo, elemento na nariyan. Diba tama? Ganun lang mga idol. Talo sa'yo, Idol Bungo,
Tama lahat yung mga ginagawa mong pagdidibang o pagre-react sa mga napapanood natin sa social media tulad ng YouTube. Oo, di ba? Kaya nga, di ba, nabanggit ko na nga, Idol Bungo, na dati ako nabuisit sa'yo dahil bakit pinakikialaman mo yung mga video na may video, pero nung mayroon kang ipakitang pruweba, tama ka doon. At isa na rin ako sa napasang ayon mo. At tama rin naman, di ba? Kaya nga, pinag-aralan ko yung mga video na papanood ko tungkol sa mga ganyang kababalaghan. Masasabi ko lahat ng paranormal na sumusuri dyan, sira sila lahat. Sira. Kasi sira ang kanilang sistema. Bakit? Nagpapalim lang sila sa dyablo na nagpapakilos sa mga lugar na nariyan. Oo, papakasira sila dahil kasi wala namang ibang may kakayahang gumawa niyan kundi ang dyablo. Oo, at ang mga elemento na namamahay sa lugar na yan. Kaya yan, Idol Bungo, pinanood ko yung dinidibang mo tungkol sa programa ng ating idol na si Idol Rafi Tulfo. Yung dalawang sumuri, si Idol Ed Caluwag at saka yung isang babae, kung pag-aaralan natin yung kanilang parang iisa ang kanilang sistema. Maaring itong babae naman, tama ka rin, baka kinod-reading niya yung pangyayari doon sa idol natin, si Idol Ed Caluwag. O, di ba? Pero kung ako susuri niyan, Idol, simple lang. Walang maraming etiborating, walang maraming yan. Dalawa lang yan, kung hindi elemento, dyablo. At anumang mga bagay, o anumang mga kababalaghan na nandyan sa lugar na yan, isa lang ang naghahari dyan. Dyablo. Wala nang iba. Dahil kasi, sino ba may mga gumagawa ng kababalagan, di ba? Sabi nga sa Biblia, surihin ninyo kung ang kanilang kababalaghan ay tunay. Di ba? Kung tunay. Pinapasuri nga Oh. Ngayon, pag nasuri mo, doon mo malalaman kung tunay. O kagaya niyan, dalawa na yung paranormal na tumingin sa lugar na yan. O, sablay sila pareho. Kung huhusga, sablay sila pareho mga idol. Kasi hindi nila talaga makuha yung tunay na sistema. Bakit? Nililin lang sila ng dyablo na nagpapakita ng kung ano-ano sa kanila. Di ba? Yung babae na sinasabi doon sa pangitain ng ating idol na si Ed Caluwag at doon sa babae na di umali nakakausap nila, idol, ang kaluluwa pag namatay ng isang tao hindi mo makakausap. Oo, kaya ako hindi ako naniniwala nakakausap ng babae yung di umano nariyan. Baka hindi niya napapansin ang kinakausap niya dyan dyablo na. Oo, na ginagaya o inaanyuhan yung kung sino pa man na sinasabi na namatay sa lugar na yan. Oo, dahil kasi ang masamang espiritu, kayang mag-anyo yan pero hindi yan kayang magsalita o pakagalaw o ng anumang mga bagay. Isa lang ang kayang may kakayahan yan, dyablo. Kaya sabi ko nga, kung hindi yan yung elemento, ay yung mismong dyablo na nariyan ang nagpapakilos yan. Diba? Tama. Kaya mga idol, yan lang ang masasabi ko doon sa dinidibang mo, Idol Bungo, tungkol sa programa ng ating idol na si Rafi Tulfo. Naniniwala ako may kababalaghang nangyayari dyan. Kasi nangyayari talaga yan. Nabanggit ko na nga sa mga pinagtatrabahuhan namin may mga kababalaghang nangyayari. Kaya lang, pag ako nadistino sa ganung lugar at alam ko may mga ganyan, binabara ko na kagad para wag na kaming mapirwisyo kasi mamimirwisyo yan. Oo, totoo yun. Mamimirwisyo. Di ba? Ayaw ko namang mangyari sa amin yun na nagtatrabaho kami, pipirwisyuhin niya kami. Dahil baka mamura kami nung amo namin na nagpapatrabaho sa amin kung wala kaming magagawa sa loob ng maghapon. Di ba? Kaya ako, sa mga nadidisinuhan ko, kapag ako nakatagpo na ng mga ganyang pangyayari, sinisemplan ko na kagad.
para wala nang problema. Yan, pag sinimplang mo naman yan, aalis yan, lalayas yan. Pero pag tapos na yung ginagawa mo dyan at wala ka na dyan, babalikan yan. Oo. Kaya na, kahit sinong magaling magpalayas dyan sa mga nariyan na nagmimilagro, pag wala na yung nagpalayas, babalikan. Oo, maliban na kung meron silang iwanan dyan na talagang kakatakutan nung Diablo. Diba, naglagay sila ng mga panamin o mga pangontra para wag nang bumalik. Pwede yun. Oo, pwede. Yun lang ang tanging magagawa nila dyan. Lalagyan nila ng pangontra para wag nang bumalik yung di umano ay nagmimilagro sa lugar na yan. Pero ang Diablo, tandaan nyo mga idol, hindi mo kaya yan kahit sino ka pa dahil yan lang ang gustong pumantay sa kapangyarihan ng Diyos eh. Kung ikaw ay tao lang at may kakayahan, sino ka? Di ba? Oo, pansamantala, mapapalayas mo yan. Pero ang tanong, kaya mo bang puksain yan? May kakayahan lang pumuksa dyan ang ating Panginoong Diyos. Di ba? Pero mga aliporis yan, pwede mo puksain. So, kahit ako, kaya kong puksain mga aliporis yan. Pero pag yung mismong Diablo na, hanggat hindi naghuhukom, wala kang kakayahan dyan. At hindi ipahintulot ng Ama yan na ikaw mismo na ordinaryong tao lang ang pupuksa dyan sa Diablo. Maliban na kung kasangkapanin ka mismo ng Ama. Yon, kaya mo yan. Pero kung hindi ka nga kasangkapanin para puksain yan, hindi mo magagawang puksain yan. At huwag kang mangangahas, baka ikaw ang mapuksa. Di ba? Tama. Kalipores, pwede yun. Yung mga elemento nandyan, sandali lang puksain yan. Oo. Kasi lahat ng mga maligno, ano man nandyan dyan, alipores yan ng Diablo. Oo. Pinag-aharian niya yan. Pwede mong puksain yan, pero siya mismo na may hawak sa mga yan, hindi natin kayang puksain basta-basta yan. Dahil ang Diyos lang ang may kakayanan dyan. Maliban na nga kung kakasangkapanin ka ng ating Panginoong Diyos para puksain siya. Pero kasi yung Haring Diablo, hanggat hindi nag-uukom, hindi pwedeng puksain yan eh. Kasi hindi mo naman pwedeng pangunahan ng ating Panginoong Diyos. Oo, hindi pwedeng pangunahan. Oo, may kakayahan ka, pero hindi mo pwedeng pangunahan ng ating Panginoon. So, hanggat hindi niya pinag-uutos. Di ba, tama? Kaya nga, sabi ko nga, maliban na kung kakasangkapanin ka, mapupuksa mo yan. Pero, malabo mangyari yun. Okay no, mga idol ha, salamat ng marami. At kahit paano, sinamahan nyo ako sa maikling kwentuhan natin ito. Yun naman naikukwento ko lang naman kasi napanood ko nga yung dinidibang ng ating idol na si Bugo. Na may kaugnayan doon sa video ng ating idol na si Idol Tulpo. Ito mo, opisina, pinasok ng maligno, pinasok ng kung ano-ano. Nakihalo sa programa. O, di ba? Ang tanong, nakakapagtaka ba yun? Hindi. Hindi nakakapagtaka yun. Humahalo talaga yan. Nakikihalubilo yan sa ating mga tao. Oo, at mabigat pa ganyan, nakikihalubilo lang sila. Sila pa ang mamimir wisyo. O, di ba? Tama. Kaya tama din yung ginagawa ng iba natin mga babaylan dyan o yung iba natin mga yung albularyo na talagang sinasawata sila. Dahil kasi nga naman, galing sila kung saan mundo nila, pupunta rito, tapos sila pa mamimirwisyo. Kahit ako, hindi ako papayag doon. Galing ka sa mundo nyo, pupunta ka sa amin, mamimirwisyo ka. Hindi kita papayagan. Oo, di ba? Tama. At ang Diablo naman, mga idol, kapag alam ng Diablo na may kakayahan ka, hindi ka naman basta-basta kakalabanin ng Diablo. Unang-una, mangingilag yan sa'yo. Bakit? Alam niya na hindi kanya kayang linlangin. Ang Diablo mga idol, pero hindi kanya kayang linlangin, iwanan ka niyan. Oo, iwasan ka. Ang malakas linlangin yan, yung mapagpaniwala sa mga kababalaghan na kanyang nililikha. Yan ang totoo niyan mga idol. Kaya yung idol natin si Ed Caluwag, idol, hindi ko naman kinukontra yung kaalaman mo at kakayahan mo, pero sa nakikita ko, ikaw mismo nalilinlang ng Diablo na nakakaharap mo. Sa paanong paraan?
sa kanyang mga kinakasangkapan na ipinapakita sa iyo. Di ba? Tama? Ganon din naman, kung sino ba mga paranormal yan na kumakausap ng kung ano-ano mga espiritu o kung ano-ano mga ano dyan, nililin lang yan kayo ng Diablo. Tandaan nyo yan mga idol. Pero ako hindi ko sinasabing magaling ako, marunong ako, mahusay ako, o kaya eksperto ako, pero hindi ako kayang linangin ng Diablo kasi pag naramdaman kong ganyan, dalawa lang agad ang nasa isip ko dyan. Elemento at Diablo yan. Di ba? Walang ibang may gagawa niyan. Tandaan niyo yan mga idol. Dahil ang mga espiritu o mga kaluluwa, walang kakayahan yan. Bueno, salamat na marami. Sinamahan nyo kung meron kayong mga comment, lagyan nyo lang sa comment section para matalakay natin. At kung meron kayong mga katanungan, lagyan nyo lang din dyan sa comment section. Tatalakayin natin sa susunod nating programa. Bueno, hanggang sa muli, itong inyong lingkod si Boyet ng Vlogs TV. Pansamantalang nagpapaalam. Paalam!